Mao na jud siguro ang pinaka kapoy hago nga recipe sa balanghoy bitaw ang kaniang gitawag og puto balanghoy o puto kalibre ang tawag sa pero lami kaadyo kaunon labi na igmabahaw lami paresan og kape. Maong for to this video di ay mga ka-heart no, dito kami ngayon, nagputo kami no, kaya wag kayong mag-scroll dyan kasi alam kong kahit manunood lang kayo guys pero matatakam talaga kayo sa puto balanghoy. Bakit pa ba tayo magtitiis no? Kasi kung iisipin sobrang mapagod, sobrang kapoy dyan siya himuon nga kanang pagkaon. Pwede ramon ta dong agon, pwede rin siya gataan, manong iputo po na kayo mag-process. Bagnus pa ka, minsan pa nga magsamad-samad pa ka, masusugatan pa yung kamay mo, pero magantos ka magtiis ka para mahimo jud ng imong gusto nga puto. O na ilang giingon lagi, bahalag kapoy, bahalag dugay mo man, pero worth it ka adyo inig kahuman. Unsya pag human og panit guys no, kuman og balat no, ako ni siyang gibrasan para makuha jud tong mga putik-putik ba nang suksok sa kilid-kilid. Kailangan jud ni limpyo kaayo kay lain po ko adyo nga magkaunta nga naglago. Ang sarap talaga pag tayo yung magluto, tayo yung magawa kasi nakakasiguro talaga tayo na malinis. Pero hindi ko naman sinabi yung mga nabibilis kanaang marumi. Pero lang kanaang mas feel mo talaga at confident kapag tayo yung magluluto sa ating kakainin. Kung ako ba papilion guys mga ka-heart no, mas pilion jud nako ang puto kaysa ng pan din ha ang atag 5 na ari na naman jud ko puto kay ligon kaayo ang busog tapos perfect jud kaayo siya. Uy ambot na lang jud yung unsay bertud ani ang puto balanghoy. Oo, totoo talaga guys, hindi talaga basta-basta magtrabaho kasi ang daming proseso talaga guys bago ka makakain ng puto. Kagaya niyan, pagkatapos mong inusnos sa bangguran tapos pipigaan mo pa, kailangan kasi yung toyo talaga guys para mabilis maluto at hindi talaga siya mahilaw. At pagkatapos mong pigaan, tanggalin yung katas, ganituhin mo siya guys, dugmukin mo siya tapos ito ang aming panghalo guys. Maganda sana yung medyo malambot pa pero wala mang malambot na niyog. Kaya ito na lang medyo gulang-gulang pero hindi naman siya masyadong matigas. Kalinga part mga karto, sobrang nahirapan talaga ako magpiga-piga lalo na hindi ko na nagagawa to lagi at saka pinalitan ko guys ng sako guys kasi nahirapan na ako dun sa piga-piga para feel ko kasi parang basa siya kasi yung damit mag-ugom siya ng tubig kaya kahit anong piga ko basa pa rin siya kaya dito pinalitan ko na ng sako at tinungtungan ko lang dito sa bato guys para pigang-piga talaga guys ba. At pagkatapos naming patuyuin at pigain lahat, ito na po yun kadami guys. Tapos si Papa guys nagkudkud na ng niyog para ihalo namin dyan. At nag-start na rin akong i-mix lahat kasi sobrang nagtakam na talaga ako guys. Hindi nga ako nagtanghalian dyan kaya para ang sarap talaga kumain ng puto guys pero matagal pa natapos. Pero ayan, minimix ko na pati yung kinudkud na kinakayod na lubi at saka nilagyan ko na yan ng asukal, imikos-mikos lang natin para pantay talaga ba. Akala nga namin guys kunti lang siya pag natapos naming ibagnos pero sobrang dami na pala guys. Sobrang dami na talaga lalo na pag hinaluan mo na ng niyog. Sabi ko kay mama, marami na pala mo. Tapos nag-order pa kami ng pala 100 pesos kasi akala kasi namin na konti lang. Tapos syempre pag mga ganitong pagkain kailangan talagang may bahaw, lalo na pag may mga kapitbahay tayo, mga friends, syempre mag-share tayo sa kanila at dapat meron din tayong matira kasi ang sarap talaga kumain pag bahaw siya mga kahon. Kaya nag-order kami guys, akala namin kasi kundi lang pero sabi ko mama, unsaon naman to, paano na yun man, nag-order na tayo ulit. Pero hindi pa naman hinatid kasi busy daw yung may-ari ng kalibre or balanghoy. Ang ginamit pala naming hulmaan guys is yung yung kanong inka na drinks. Kaso nga lang hindi siya nag-work mga ka-heart. Hilaw talaga siya kahit ilang minutes na naming sinalang, hilaw talaga siya. Iwan ko kung bakit siya guys. Kaya nilipat na lang talaga namin sa steamer mga kasi sobrang hilaw. May part talaga na sobrang hilaw. Mas marami pa yung hilaw kaysa sa luto. Kaya dito na lang namin, nilipat na namin sa steamer. Ganun, tinatry namin kung mag-okay pa siya. Pero sinapina namin ng net para hindi
hindi mahuhulog sa tubig. At sa wakas mga kart, nung nag-work naman siya, okay naman siya, kayang ipadayon na lang namo, hindi rin na lang namo giluto siya steamer kaysa doon kahit di baling malalaki yung kanaang hulma, basta lang maluto siya, pwede naman hiwain siya. At ang gusto ko pala sa puto balanghoy mga kart is yung hindi siya masyadong matamis. Mas gustuhan pa na ako guys so kanaang mas manaig pa yung alat kaysa sa tamis. At habang nagantay ako sa nakasalang guys no, akong gihimay na ko ang kanaang pako kaya mo ni ang among iulam ngayong gabi, tapos isawsaw namin sa ginamos na sobrang anghang. Itong pako guys, fresh na fresh talaga to kasi kahapon pa namin kinuha to nung namukot kami ng isda sa ilog. At ito na po yung kadami guys yung naluto ko guys. Sobrang lalaki, sobrang dami talaga ang naluto ko guys. Hindi lang hindi lang 10 tao ang makakain kasi sa personal ang lapad. Tapos iwan ko, iba talaga ang busog pag ganito yung pagputo mga kahal. Pwede na nga, hindi na ako kakain sa dinner kami kasi sobrang busog ko na talaga. Ang tigas ng busog ikumpara sa rice. Ang puto mga kahart, no, pwede talaga siyang i-alternative sa rice kasi pag makakain ka talaga niya, mabubusog na talaga ka, hindi ka na maghanap pa ng rice pa kasi sobrang worth it at perfect talaga ito pang hapunan, tanghalian or snack talaga mga ka. At syempre, luto naman siya lahat, no? Titikman ko siya mga ka kung gaano talaga kasarap kasi kanina pa talaga ako takam kumain ng puto. Hindi na nga ako nagtanghalian kasi sobrang excited makakain ng puto kasi ilang taon na din na hindi kami nakakain ng ganito. Kaon na ta mga ka-heart. Maraming salamat po sa mga nanonood hanggang dito na lang muna. Comment kayo dyan kung saan nakaabot ang video na to at hindi ka pa naka-follow, please follow and share the video. Maraming salamat mga ka-heart.